Alam niyo ba kung bakit tayo humihikab? Senyales lang ba ito na tayo nababagot o pagod na? O may iba pa itong silbi sa ating katawan? Tara, alamin natin. Ang paghikab o yawning na tinatawag din na auscultation ay dating pinaniniwalaang paraan ng katawan upang magdala ng dagdag na oxygen at maglabas ng sobrang carbon dioxide tuwing may pagbaba ng oxygen level sa ating katawan. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral ay mali pala ito. Ang pagtaas at pagbaba ng oxygen at carbon dioxide level sa ating katawan ay walang kinalaman sa paghikab natin. Base din sa mga bagong pag-aaral, lumalabas na ang paghikab ay hindi lang senyales na pagkabagot at pagkapagod, pero may layunin at may kaugnayan ito sa physiological at social function natin. Ito ang tatlong rason kung bakit tayo humihikab. Una, ang paghikab ay nakakatulong sa pagpapalamig ng utak. Ang utak natin ay gumagamit ng 20% ng energy ng ating katawan. At sa paggamit natin ito buong araw, ay tumataas ang temperatura nito. Ang mga physical activities at kakulangan sa tulog ay lalo pang nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng utak. Para palamigin at papanatili ang tamang temperatura nito, tayo ay humihikab. Napatunayan at nasuportahan ang ganitong konklusyon sa pag-aaral ni Dr. Andrew Gallup ang kaugnayan ng paghihikab at thermoregulation ng utak. Sa isang eksperimento ay gumamit ang mga researcher ng thermocoupled probes na inimplanta sa frontal cortex ng mga daga upang masukat ang temperatura ng utak at pagkatapos ng paghikab. Lumabas sa kanilang pag-aaral na ang paghikab ay naganap habang tumaas ang temperatura ng utak ng daga. At ito naman ay bumalik sa normal na temperatura matapos gawin ang paghikab. At sa isa pang eksperimento, ay naglagay ang mga researcher ng maligamgam at malamig na packet sa ulo ng mga volunteers. Sa isang grupo, may packets na maligamgam at sa kabilang grupo naman ay may packets na malamig. Ito ay upang malaman kung ang pagbabago sa temperatura ay magti-trigger ng paghikab. Lumabas na yung may mga maligamgam na packets na participants ay humikab ng 41% na beses, habang yung may mga malamig na packets ay humikab lamang ng 9%. At ayon sa datos, ang maligamgam na packets sa ibabaw ng ulo ng mga participants ay nag-trigger ng paghikab. Ang tanong, paano kaya pinapalamig ng paghihikab ang ating utak? Habang humihikab tayo, ang pag-unat ng ating panga ay nagpapataas ng daloy ng dugo papunta sa utak. At kasabay nito, ang malalim na paghinga ng malamig na hangin mula sa ating bibig at ilong ay nakakatulong sa pagpapalamig ng dugo na pumupunta sa utak. Ang mas malamig na dugo ay nakakatulong din sa pagpapalamig ng utak. Dagdag pa dito, yung pagluha ng ating mata habang humihikab ay nakakatulong din maglabas ng init mula sa bungo at lahat ng mga ito ay nakakatulong sa pagpapababa ng temperatura ng utak. Pangalawa, ang paghikab ay tumutulong sa paggising ng utak. Ang paghikab ay karaniwang inuugnay at kinikilala na senyales ng pagkabagot at pagkaantok. Ngunit sa kabaliktaran pala, ito ay maaaring isang reflex dulot ng utak upang gisingin tayo at maging alerto. Kadalasan tayo ay humihikab kapag inaantok, walang gaanong ginagawa, o walang masyadong stimulation para tayo maging focus at interesado. Sa paghikab natin, naglalabas ang katawan natin ng mga hormones na nagpapataas ng tibok ng ating puso at nagpapataas ng skin conductance na maaahalin tulad sa epekto ng kape na nakakatulong na tayo magising at maging alerto. Pinapagana din ito ang carotid body sa leeg na naglalabas ng mga hormones na tumutulong para gisingin ang utak mula sa pagiging relax. Pangatlo, ang paghikab ay may kaugnayan sa ating empathy. Kapag nakakakita, nakadinig, o kahit sa pag-imagine lang ng paghikab, ay kadalasan ay napapahikab din tayo. Ang ganitong uri ng paghikab ay tinatawag na contagious yawning at may connection ito sa ating empathy. Ang empathy ay ating kakayahan na maunawaan at makaramdam ng damdamin ng iba. At ayon sa mga neuroimaging studies, ang mga bahagi ng utak na nauugnay sa empathy, gaya ng posterior cingulate cortex at mirror neuron system, ay nagiging aktibo tuwing may contagious yawning. At ayon sa mga eksperto, kung mas empathic ang tao, ay mas malaki ang tsansa contagious yawning na maganap. At ayon sa pag-aaral, mas malapit ka sa isang tao, mas malaki ang tsansa na humikab ka rin kapag humikab sila. Kaya kung mas malalim ang koneksyon mo sa isang tao,
mas malaki ang tsansa na maganap ang contagious yon. Ipinakita ng pag-aaral na ito na ang paghikab ay hindi lamang isang pisikal na proseso, kundi bahagi rin ng ating social functions. Sa kabuuan, ang paghikab ay hindi lang simpleng reaksyon sa pagod o inip. May mas malalim itong silbi tulad ng pagpapalamig ng utak, pagpapanatili tayong alerto, at kaugnayan nito sa ating empathy.